Ginom. Kung ibahagi po ng boto mo, i-patrol mo, i-text ang PMPM space, use space, pangalan, slash, address, slash, edad, slash, at ang inyong mensahe, isend sa 2366 para sa Globe at DM subscribers at 231 sa ibang mga network. Dahil sa pagiging lakwatsera, kinadena ang 17 anyos na dalagita ng sarili niyang tiyuhin sa Baguio, Laguna. Exclusive to Patrol, Sol Aragones. Nakakadena pa ang Pani alias May nang dumating sa presinto ng Pani, Laguna kagabi. Kwento na 17 anyos na dalagita. Galing sa ang masasabay niya kinabi ng uwi. Pagdating sa kanilang bahay, sinaktan at sinampal umano siya ng kanyang kuya dahil sa kanyang magiging layas. Pero hindi niya matanggap ay nang ikadena ng kanyang tiyuhin ang kanyang paa. Walang planong biktima ni reklamong kapatid, pero sunod-sunod niya ang ginawang pagkadena sa kanya ng tiyuhin. Kanina nang makaharap ng biktima ang suspect, lumambot na rin ang puso ni May sa tiyo na humingi na ng tawad. Pinapatawad ko na po yung tiyo. Kasi naiintindihan ko naman po sila eh. Bakit sila nagkakagano. Alam ko mali po rin ako, may mali rin po ako. Pinapatawad ko na po siya, binibigyan ko pa po siya ng chance. Parang ganda. Kapag ginawa ko ulit, ay mismo ipakulong ako. Kasi gusto ko pong disiplinahin siya sa ayos. Ang masaklap, ako ang napiligro. Gabi. Pero kahit Gabi. nakas na ni May sa kanyang reklamo, tutuluyan ang magkasuhan ng pulis ang Tagay. tiyuhin. Tagay mo ka, tagay mo. Sila mag-aayos. Tagay mo. Tagay mo, tagay mo. Oh. Tidok man. Mong day. Kasong pagmamahal Guys, mo. sa tiyo ni May. Nagsising-sising na sa ginawa sa Ubog-ubog din, ubog-ubog. Sa ngayon ay ito-turn over muna ng Pangil Ubog-ubog ah. biktima sa DSWD. Sablay ka, boy. Para mapanalawan na pwede na siyang kauwi o ilaladak muna sa kanilang kustodiya. Mula Pangil, Ay, ban mo. Papel ng Pilipinas. Inaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang dalawang lalaking itinatangkot sa pagdehero ng ecstasy sa tubig. Nasaktan din nila ang mga tableta ng ecstasy sa loob ng kutseng ginamaneho ng isa sa mga suspect. Nagpapatrol akong Araulio. Sinalugok ng mga tauhan ng PDEA ang kutsing ito sa parking lot ng tubig yacht club kahapon. Minamaneho ito ni Michael Ocampo na inaresto sa isang bypass operation Biyernes ng gabi. 22 tableta ng ecstasy ang nakuha sa kanya noon. Pero may na-recover pa 100 tableta ng ecstasy sa ilalim na kukuha ng sasakyan. Even during the transaction, nababanggit niya na meron pa talaga siyang iwan dito sa kotse. Yung kulay yellow na tablets na nakita natin. Ganun din yung nakuha namin sa kanya during the bypass operation. Ayon sa PDEA, hindi nila itinuturing na hotspot ang subic. Pero matagal nang nasa watchlist si Ocampo. Nasa 800 pesos ang bawat tableta ng ecstasy sa merkado. Pero nabili umano ito ng PDEA agent kay Ocampo sa halagang 450 hanggang 500 pesos lang kada piraso. Item at a very low price. So we believe that those distribution chain, mga nasa number po na siya dun sa mga nagpapalagay talaga sa from abroad. Tumangin ang magkomento pa si Ocampo. Ipauubay na lang daw niya sa korte ang kanyang kaso. Samantala, kasama rin ito ng PDEA si Omar Villaluz na kasama rin yung Ocampo na maganap ang bypass operation. Delegado sa isang pagtitipon sa tubig. Pero ayon kay Villaluz, hindi niya alam na sangkot ang kaibigan sa pagtutulak ng bawal na gamot. Wala naman nang nakuha sa akin or anything. So, talaga rin lang na wrong place at the wrong time. Sinalig na ng mga akusado ni Villaluz sa hindi pa ng kaso dahil umano sa kawalan ng matibay na ebidensya. Para Patrol ng Pilipino. Pero naman ni ABS-CBN Vice President for Corporate Communications Ayaw lang eh. na ito ng ABS-CBN si Omar Villaluz. Ngayong hapon, sinalayan na si Villaluz ng Olongapo City Prosecutor's Office dahil sa kawalan ng ebidensya laban sa kanya. Lumakas ang low pressure area binabantayan at naging sa tropical depression o bagyong Manila. Tropical depression kung buhay kasalukuyan nasa 170 kilometers. Nawaray ka, sarada na. Hindi gumagalaw ang stationary. Susuhay may maximum sustainable
winds sa 55 kilometers per hour at kung mananatili ang west-northwest direction, malaki ang posibilidad na manatili tumibig at di mag-landfall. Kahit di tumama, magdadala pa rin ang ulan sa Eastern Visayas at Mindanao. Nakataas ang storm signal number 1 sa Leyte, Eastern at Western Samar, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Siargao at Dinagat Island. Inaasahan mananatili si Ortua sa Philippine Area of Responsibility ng 3 araw.